pagka mahina yung isa, sana ganun ang presidente, no? Diba? Sana ganun ang presidente. Pag mahina, pwedeng palitan agad-agad. Diba? Tulad nito, mahina yung signal ko sa... basta ito yung balita na yun, ipapakita ko lang. Sa headlines, news headline ng Philippine Star. Lacson's 150 million mansions bared. Apart from the reported rich dollar deposits in the United States. So meron siyang issue. Di umano ha. Philippine Star po ito. Papakita ko sa inyo. Ilalagay ko yan dyan sa tabi. Senator Pampilo Lacson also allegedly owns 2 mansions in Ayala, Alabang. 2 mansyon sa Ayala, Alabang. In Muntinlupa City, in BF Homes in Parañaque. 2002 pa ito. Noong 2000 pa ito, 2 lumabas, 150 million na. Eh syempre, iba pa yung pera natin nung 2002. Malaking malaki pa yun, di ba? I mean, alam naman natin ang pera bumababa yan yung value niyan. At nung time na yon, yung 150 million, malamang sa malamang, ang halaga nun mga 300 o 500 million na. Sabihin ganun yung kanyang halaga ng pera, yung amount, di ba? So ano ibig ko lamang po sabihin? Nung time na yun, multi-millionaire na po ito si Lacson. Di umano, allegedly. 2002, may 2 siyang mansion. Imaginin mo yun, may 2 po siyang mansion sa Ayala, Alabang. Hindi lang isa, but there is more. 2. 2002 to. Pero noong 2001, siya po ay, ito ha, 2001, GPNP siya. At nagkaroon ng EDSA TOS 2, yung laban kay ERAP. At eventually, nag-withdraw sila ng support, di ba? GPNP ka. Magkano ba sahod ng GPNP? Tapos may 150 million ka na di umano allegedly na mansion. Di ba? Kaya ang hirap sa Pilipinas, paano ka magpapatunay ng korupsyon? Paano kung masasabing ikaw ay hindi korap? Kung ikaw mismo, meron kang mga issue na dapat sagutin. Di ba? 150 million mansion. I mean, eto ha. Kung ako may 150 million na pera o 200 million na pera, hindi ako bibili ng mansyon na 150 million. Bakit? Wala na matitira sa akin. Tama, mali. Di ba? So kung meron akong 150 million o 200 million, hindi ko ibibili yung 150 million na mansyon. So sa madaling salita, bibili lamang ako ng 150 million kung siguro may pera akong at least 300, at least 400 million sa bangko. Kasi pagbili ko, may matitira pa. Kasi yun ang prinsipyo ng mga negosyante. Yan po yung mga mindset ng mga businessman. You do not spend all your savings in one entity or one item. Halimbawa lang, may kotse ako, meron akong perang 3 million. Bibili ba ako ng kotseng nagkakahalaga ng 2.5 million? Hindi. Siguro, bibili ko ng mga 1.5 para may matira pa sa akin 1.5 just in case of emergency. Anong punto ko dito? Tipat lang natin para masaya. Yan. Anong punto ko dito mga kababayan? Ibig sabihin po, hindi lang 150 million ang pera, di umano, allegedly, ni Lacson. Higit kumulang pa yan ng 150. Now, the question is, ano ba trabaho ni Lacson? GPNP ka, 'di ba? GPNP ka ng bansa natin. Kumita ka ng 150 million. Paano nangyari 'yon? 'Di ba po? Paano nangyari ganun kalaki ang pera mo sa bangko o pera mo na pambili ng bahay? Kaduda-duda. Kaya Lacson, huwag kang magmalinis. Huwag mong sabihin na malinis ka, lahat ng mga kasamahan mo masama. Lahat ng kasamahan mo korap. Kasi sabi nga ni Cayetano dun sa kanyang live stream parang pinalalabas ni Cayetano dun na si Lacson ang parang may pakana nung kay Marcoleta. Yung sinasabi niya na si Marcoleta ay nag-commit ng plunder. Di ba?
Yun ang sinasabi ni, ni Cayetano, parang ganun. Sabi nga niya, kung i-apply natin yung plunder kay, kay Marcoleta dahil maraming nag-donate sa kanya, parang sinasabi ni Cayetano, paano pa sa'yo? Sa'yo talaga na namang ang dami daw na nagdo-donate sa kanya during the election. Di ba ilang beses, dalawang beses na ata siyang tumakbong vice or president. Nakalimutan ko na. Yung isa ata president, yung pangalawa vice. Pero ilang beses na, hindi, tama. President pa lang pareho. Ilang beses na po siyang tumakbong presidente. So, ibig sabihin, he can conduct a campaign na ganun kalaki, nationwide, presidente. Paano niya nagagawa yun? Don't tell me na lahat ng idinonate sa'yo ay napunta lang sa spending mo. Hindi, kasi let's follow the logic doon kay Marcoleta. Si Marcoleta binigyan during the campaign ng pera dahil lang sa kampanya eh. Di ba? Nanggaling ba sa gobyerno? Hindi. Nanggaling sa private. Private person. Private si Kong Defensor. Ex na po yan. Ex-congressman na po yan. So, ibig sabihin, private person po siya. So, kung tumanggap siya doon sa kampanya, don't tell me hindi tumanggap daw si Lacson. Sabi ni Cayetano, kilala niya kung sino yung mga nag-donate sa kanya. So, don't tell me na ubus lahat yun. Bekenemen. Bekenemen may iba pang source. Ano sa tingin niyo mga kababayan? May iba pa bang source si Lacson? Basta ang alam ko, eto lang tingnan niyo yung logic. Etong administrasyon na to, ang pinaka-corrupt na administrasyon, pinaka-sagad sa buto, walang matinong tao magsasabi na hindi corrupt ang administrasyon na to. Walang matinong mamamayang Pilipino ang magsasabing hindi ninanakaw ng gobyerno ang pera natin ngayon. Walang matino. Okay? Ang magsasabi lang yan ay mga nakatanggap ng pera mula sa administrasyon na to. Because they wanna retain that retainer's fee. Yan lang ang mga taong magsasabi na walang korupsyon sa panahon na ito. Kung ang logic ay pinaka-corrupt ang administrasyon ni Marcos, but yung supposedly corruption czar na si Lacson ay hindi niya matuntun kung sino yung corrupt sa administrasyon at inabsuelto niya pang walang mastermind. Ano ibig sabihin nun? Kayo na pong kayo na pong mag-conclude. Anong ibig sabihin nun? Alam nyo na. Ito, papakita ko sa inyo. Yung Google Map kung saan ang lokasyon nung di umano allegedly bahay. Harap daw ito ng basketball court na sarado na. May nagsabi sa akin, source ko, allegedly yun daw ang bahay at kwentuhan doon, talaga alam nila na yun ang bahay ni Lacson. At itong bahay na to na nasa tapat daw ng basketball court, alam nila yun kasi itong source ko, kakilala yung isa sa mga anak ni Lacson. Alam. So, hindi natago po yun. Alam nyo? Sana sagutin ni Lacson kung totoo o hindi ito. Pero ako, binabalita ko lang at nire-reactionan ko lang yung balita ng Philippine Star. At yung kwento sa akin, di umano nandun yung lokasyon nung bahay di umano ni Lacson. Di ba? 150 million na bahay. Ano meron? Paano ka nagkaroon ng bahay na ganun katindi? Mag-PNP chip na lang kaya ako. Kung alam ko lang hindi kung alam ko lang na gano'n ng sana nagpolitiko na lang ako, 'di ba? Sana hindi na lang ako nag-vlogger. Hindi alam mo 'yun. Ngayon nga biro-biruan Dati 'di ba, no, mga bata tayo. Dalawa lang ang ang lagi sinipilit ng magulang natin mag-abogasya ka. O kaya magdoktor ka para yumamang ka. Oo, nung panahon namin, ganun. Mag-abogasya ka, tsaka magdoktor ka. Ngayon po, iba na. Ano na, sasabi ngayon? Dalawa na lang. Magpolitiko ka o maging kontraktor ka para yumamang ka. Di ba? Ang lupit Yung kultura na bago na.
Maging politiko ka na lang, government official ka na lang, or maging contractor ka para yumamang ka. Kawawa talaga tong bayan natin. Naawa ako. Kasi tayo yung hirap na hirap, pagod na pagod, magtrabaho. Hindi mo biro. Ako, every time kaya ang ginawa ko, alam niyo ba ginawa ko? Kasi merong way of paying the taxes eh. Yung quarterly or annually. Basta ang pinili ko, kasi may tao ako nag-aasikaso niyan eh, para siguradong updated ako eh. Parang ano yun eh, parang siya yung auditor ko, sabi ko sa kanya, quarterly na lang. Sabi niya, bakit quarterly? Hindi mo pa bayaran ng annually para wala ka nang iniisip. Kasi ganun din naman, babayaran mo rin naman eh. Ba't ba't mo pa, kasi syempre na every time na nagbabayad ka, ma-stress ka, di ba? Totoo naman eh. Alam mo, sa loob-loob ko, quarterly na lang. Para it always reminds me na we are paying taxes to the government so that the government will serve us and will use the tax for our benefit. At it will remind me na dapat ipaglaban natin yung mga nagbabayad ng tax. Kaya ako ginawang quarterly para bagang hindi ako makalimot sa aking panawagan na ipaglaban ng hustisya sa bayan natin. Kasi madugo yun eh. Every time, babayad ka. Imaginein mo, nagtatrabaho ko para sa gobyerno. Imagine niyo, tayo isa sa pinakamataas na tax sa buong mundo. Tapos tayo pa ang pinakawalang benepisyo. Anong benepisyo natin? Ito na nga lang. Tayo lang ata sa buong mundo. Ewan ko kung meron pang ibang bansa. Siguro mga bansang hindi kilala din. Tayo lang ang bansang merong travel tax. Every time yan, nakakabuisit yan. Every time na lang ta-travel ka, kailangan mong bayaran separately yung travel tax. Hindi ko maintindihan bakit ganun. At saan napupunta yung travel tax natin na binabayaran natin? Diba? Saan napupunta yun? Ewan ko, para hindi natin nararamdaman. Yung sinasabing syntax na yan, nararamdaman ba natin na supposedly dapat pupunta yan sa healthcare ha? Tayo may pinakapangit na healthcare system. Kaya nga ako, kumuha na ako ng sarili kong healthcare eh. Ibig sabihin yung private insurance. Para pagka nagkasakit ka, siguradong may sasalo sa'yo. Sa Pilipinas, wala eh. Pag mahirap ka, mamatay ka. Ganun lang yun. Mahirap ka? Kailangan mo ng... Hindi, kaya kita nyo Kaya rin nakakadagdag sa krimen yan eh. Ako naawa ako doon sa mga kababayan natin kasi dati nung pumunta si Mocha sa PGH, kasama ako noon eh. Yung sinabi ni Mocha na merong in-interview niya yung PGH president na sinabing merong binibigay si Tatay Digong na monthly. Alam mo, nakausap namin yung mga taga PGH noon time na yun. Doon lang sila talaga nagkaroon ng pag-asa na mabuhay dahil may pera na ang PGH. Pero ngayon, nawala na yun. Nawala na yung ganong kalaki. Bakit? Naandun sa mga mansyon na mga public official natin. Pinambibili ng pintura, pinambibili ng hollow blocks ng mga government official natin, yung tax, na instead sanang ipagamot ang mga kababayan natin. Nakakaawa. Ewan ko na lang ba't hindi tayo nagigising sa mga ganong pangyayari. Alam nyo, sabi nila, eto every campaign, lagi sinasabi nila sa amin, si Mocha, kasi laging alam ng tao, ng mga kababayan natin na si Mocha ang fighter ng mga OFW, lalo na nung panahon ni Pangulong Duterte, talagang ipinaglaban niya ang OFW. Hindi lang marunong magyabang kasi si Mocha. Pero marami sa mga ginawa ni PRRD, si Mocha talagang nagtulak niyan, yung para sa OFW. Kaya nga, kung papansinin ninyo nung panahon ng pandemya,
Si PRRD mismo ang nag-uutos kay Mocha na gawin niya ito para sa OFW. Ba't di niya tinatawagan si Kakdak? Na si Kakdak ang head. Kaya nga na-insecure yung Kakdak na yan kay Mocha eh. Huwag nyo nalang sasabihin na sinabi ko na-insecure yan nun eh. Kasi ang tinatawagan ng presidente si Mocha, hindi yung head ni Mocha. Wala namang magawa yung si Kakdak dun. Wala siya magawa. Kasi maraming reklamo noon na hindi naman inaasikaso. So, si Mocha na lang ang pinaasikaso. Talagang tinulak ni Mocha yan. Alam mo, ito mga OFW, kaya din mahal na mahal ng ating Pangulo yan dati, ni Pangulong Duterte. Kasi sila talaga yung nakaka-realize na kung gaano kapangit ang bansa natin. Sila po. Kasi sa ibang bansa, halimbawa sa Japan, gugulat nga ako nagre-reklamo sila sa tax doon dahil lahat daw bayarin. Pero, ang lagi nilang ending, okay lang. Kasi nararamdaman namin. Nung pandemya, mantakin mo yung pandemya, binigyan ng mga negosyante kasi siyempre may mga kilala tayo doon. Mga may-ari ng club, may-ari ng restaurant. Ang sinabi nila, you have a choice. Operate or we will not give you or wag ka mag-operate, bibigyan ka namin. Kaya nakita ng ganun. Di ba? From the tax of the people, binibigyan ng tao. Tayo, abuloy. Bakit? Wala nang pera eh. Sa totoo lang, ubos na ang pera natin. Nung panahon ni Pangulong Duterte, ubos na ang pera natin. Di ba kaya nga niya lagi sinasabi, titingin siya doon sa kanyang mga finance officer, sabi niya, may pera pa ba tayo? Kung wala, gawan nyo ng paraan. Kasi wala talaga. Inuubos ng mga administrasyon lagi. Pero ginawa ng paraan ni Pangulong Duterte. Ngayon, wala. Ma at pa. Malay ko at pakialam ko sa inyo. Yun ang response ng gobyerno ngayon. Si Marcos walang pakialam yan. Lalong-lalo na sa inyo mga OFW. Maka Duterte kayo eh. Ganyan kasi ang administrasyon na to gumaganti. Siyempre, inaway nyo pa daw yung kanilang baby na si Auntie Claire. Ayan. Lalo kayong kakawawain ngayon.